Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus. Sa bawat pagtuturo, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad. Kami ng bagong malay. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon sa dakilang kapistahan ni San Jose, ang dakilang kabiyak ng puso ng ating mahal na Birheng Maria. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay sapagkat may pagtutuwid ang Diyos na ginaganap at upang makita natin sa larangan nating sinasampalatayan ng dakilang paggabay ng Diyos. Upang ngayon ipahayag natin ang ating mithiin sa buhay. Oo nga, at marami tayong mga pagkukulang, mga pakasalanan na nagawa. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu
sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay iyong sinumulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo, poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig, upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo," kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasa niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po sa kapistahan ni San Jose, ang dakilang kabiyak ng puso ng ating mahal na Birheng Maria. Alam natin kung naging kasaysayan ni Jose at ni Maria hanggang sa isilang ating Panginoong Jesucristo. Pero meron tayong particular na tatalakayin sa puso't kalooban na talagang huwaran si Jose sa kanyang buhay pananampalataya at kung paano niya binigyang daan ito sa napakagandang papel na maging ama ng ating Panginoong si Jesucristo sa balat ng lupa at upang maging tagapaggabay ng mag-anak sa buhay upang lalong makita ang nilalandas ng Diyos sa magandang kinabukasan na tatahakin ng sasabihin nating ang pamilyang Jesus, Maria at Jose. Napakahalaga nitong ating mabuting balita sapagkat ito ay naipapahayag sa ganitong mga pagdiriwang ng pag-iisang dibdib. Oo, nakatakda na ngang makasal si Maria at si Jose, magpapakasal na sila. Sila ay itinadhana na talagang maging mag-asawa sa takdang panahon. Dadaan muna sila sa ganitong mga bagay. Noong pinahayag nila na sila'y magiging mag-asawa at may takda ng panahon, ang gawin ng mga Hudyo ay aalis muna itong si lalaki at isang taon o kaya higit sa isang taon kung ready na ang lalaki na siya'y pwede nang makipisan sa kanyang asawa at sila'y maninirangan na, kailangan dalawang bagay. Una, meron silang bahay na titiran. Ikalawa, meron silang may hanap buhay na si lalaki para sa gayon ito'y maging suporta sa magiging asawa at magiging pamilya. Requirement yun talaga. Bago silang mag-asawa ay dapat meron muna silang magkaroon sila ng bahay na titiran at magkaroon ng hanap buhay. Ginawa nga ni Jose yun. May hanap buhay siya, isang karpintero. May bahay na nga siya. Heto na nga at nakatagda na siyang pakasal. Yun ang napakahalaga muna natin pagnilayan upang sabihin, sa buhay na ito, ganito talaga rin ang dapat na umiral. Dapat may talagang magandang paghahanda bago sumapit ang makasalan. May hanap buhay, may bahay, yan ang talagang napakaganda, di ba? Upang simulan nila ang kanilang buhay mag-asawa sa kanilang paghahanap buhay at sa bahay na kanilang titiran, nakabukod sila sa kanilang mga
magulang. Ito rin ang pinapahayag sa kasal, hindi ba? At sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Upang sabihin, aalis tong si lalaki sa piling ng kanyang mga magulang at pipisan siya sa kanyang asawa at ito'y magpasawalang hanggan o hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Kaya ito ngayon ang ating mabuting balita sa bahaging ito ng pahayag ni San Mateo upang may kabiguang nadama ngayon si Jose at tila na mayroong kakaibang damdamin sapagkat natagpo ang nagdadalang tao si Maria na talagang hindi niya alam kung ano ang nangyari, kung ano yung nangyari sa buhay ni Maria, bakit nagkaganon. Kaya litong-lito si Jose. Pero siya ay napakaganda ang kanyang kalooban, napakabusila kanyang kalooban, bagamat mayroong pagkagalit ba yon, pagkasipayo ba yon, o kaya pagtataka, o kaya ay wala sa matuwid na kaisipan baga sapagkat litong-litong siya sa mga naganap na pangyayari ang kanyang mahal na kabiyak ng puso. Ito ngayon at natagpo ang nagdadalang tao. Napaganda kong pinapahayag na talagang sa mabuting balita ay ang kahulugan ng buhay ni Jose. Siya ay kilalang a righteous person, matuwid ang buhay, matuwid na namumuhay si Jose sa kanyang pagkilala sa Diyos at sa matuwid na buhay, nakalugod-lugod ang kanyang sarili sa mata ng mga tao. Kaya ito'y si Jose na matuwid sa kanyang buhay at upang ipahayag ang kanyang takilang mitiin upang ang kanyang pagiging asawa ni Maria siya'y maging karapat-dapat. Meron isang napakaganda kong terminology na ibibigay, fear of the Lord. Yung pagkatakot sa Diyos ay hindi talagang salitang natatakot ka sapagkat nung araw sa kanilang pagkatakot sa Diyos, ayaw nila silang parusahan ng Diyos sapagkat ang konsepto ng kanilang kaalaman ay nagpaparusa ang Diyos. Upang sa pagdating naman ni Kristo, kanyang sasabihin, nagmamahaligit sa lahat ang Diyos. Hindi siya nagpaparusa, kundi ang kanyang pagmamahal ay gayon na lamang upang ang kanyang pagkalinga ay maging karapat-dapat sa mga taong kahit na hindi sila magmahal sa Kanya, sa Diyos, ngunit at hindi nagmamahal, ngunit ito ay pahayag ng Diyos upang sabihin ang mga tao, you should have fear of the Lord. Matakot ka sa Diyos. Ang pagkatakot ng Diyos ay hindi dadaanin sa ganitong mga bagay na mayroong kaparusahan kang makakamit kapag ikaw ay gumawa ng maraming kasamaan o hindi ka tumugon sa pag-ibig. Ang fear of the Lord pala ay nakikita sa isang tao na ayaw mong bigyan ng sama ng kalooban ng iyong kapwa. Ang fear of the Lord pala ay ayaw mong mabigo ang iyong kapwa sa pamamagitan mo na naghahangad ng mabubuting mga bagay. Ang fear of the Lord pala, ayaw mong ang kapwa mo ay talagang magdusa sa pamamagitan ng iyong mga pagkakasala at mga nagawang mong mga kabuktutan. Ibig sabihin, ang pagkatakot sa Panginoon ay mayroong tunay na paggalang sa kapwa na nagbibigay kahulugan sa buhay, lalong-lalo sa mga mahal sa buhay. Kung tayo may fear of the Lord, ayaw natin ang Diyos ay mabigo sa Kanyang layunin para sa atin, sa magandang buhay na patuloy nating inilalaan. Ayaw natin ang Diyos ay malungkot sapagkat hindi tayo nakagagawa ng kabutihan para sa ating kapwa o nabibigo ang Diyos sa pagtunghay sa atin sapagkat hindi tayo tumutupad sa ating mga tungkulin. Fear of the Lord. Para sa akin, ganun si Jose. Ayaw niyang mabigo ang buhay nilang dalawa ni Maria. Ayaw nilang mabigo kung ano man ang kalooban ng Diyos na ibig maganap sa buhay nila
ni Jose at ni Maria. At ganun din si Maria sapagkat may layunin din ang Diyos para sa kanyang magiging anak na si Jesus na sinasabi sa ating mabuting balita, magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ganda ng kanyang pananaw dito upang sabihin, the fear of the Lord will be a good way of proceeding to the very undertaking of what God wants in the life of Mama Mary. At sa buhay din niya. Ikalawa, ito palang magandang buhay na nilalaan ng Diyos kay Jose at kay Maria ay bukod tangi, tinatangi ng Diyos. Partikular para sa kanilang dalawa, partikular sa pamilyang bubuuin ni Jose at ni Maria sapagkat nagdadalang tao na si Maria dahilan sa nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ito'y natatangi, ito'y para sa kanila na ipinagkaloob ng Diyos. Napakahanda sa buhay natin upang sabihin, itinatangi ako ng Diyos. Merong espesyal na paliwanag at pahayag ang Diyos sa aking buhay at ayokong biguin ang Diyos kung anong gusto niyang mangyari sa aking buhay. Kaya sisikapin ko na maitaguyod itong hangarin ng Diyos para sa aking buhay at ayaw ko mabigo ang Diyos. May pagsisikap upang ganapin ko na may katapatan, na may kaayusan at may kapanatagan na kalooban at buong pananampalataya ang mga pinagagawa sa akin ng Diyos. At sa tanang aking buhay, tulad ni Kristo sa kanyang pinahayag, sa tanang buhay ni Kristo ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na ito'y itinangi ni Kristo sa tanang kanyang buhay hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ikatatlo, pinapahayag pa ito natatangi kaya merong inspirasyon, merong pamamaraan at merong magaganaping kahulugan sa buhay. Kaya itinatangi ng Diyos sa aking buhay, there is something that I have to do, something to accomplish, something to work it out with the help of God, sapagkat meron siyang ipinapahayag para sa akin sa magandang kinabukasang tatahakin ko sa pagtatamasa ko ng kanyang patnubay, ng kanyang pagkakandili at sa dakila niyang pagmamahal. Meron akong espesyal na gaganapin sa buhay na ito. Ginanap ni Jose ang mga bagay upang pakasalan pa rin si Maria. Ganun pa rin ang ginawa nilang dalawa para sa pagsilang ni Jesucristo ay tunay na mabuo ang isang pamilyang nagmamahalan. Gaganapin natin lahat din ang mga bagay nito. May pagtatangi ang Diyos sa aking buhay upang sabihin, meron akong dapat na ganapin sa buhay nito sa pagpapahalaga ko sa maraming pagsubaybay ng Diyos at sa kanyang pagkalinga. At walang iba kundi ang aking buhay pagpapala ay mauuwi sa pagpapala din ng iba upang aking pagpapahayag ng aking dakilang pag-ibig na itinangi ng Diyos para sa akin ay meron akong pakikibahagi para sa aking kapwa sa aming paglilingkuran sa Diyos at sa tao na aming kinabibilangan o sa sambayan ng kinabibilangan. Napakalaga itong pagdiriwan ng baramisang ito upang lalo nating pakita, una, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, makita ko nawa ang katangi-tanging pag-ibig ng Diyos na inilalaan sa akin. Ikatatlo, upang maganap ko ang aking tungkulin para sa aking kapwang nangailangan na aking pagkalinga, lalong-lalo na sa diwa ng aking paglilingkuran. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng ito at maitangi natin ang itong kapistahan na ito na may kagalakan at kahulugan mismong sa aking buhay na ginaganap ko tulad na naging buhay ni San Jose upang ito'y maging larangan din ng aking buhay at pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sama-sama po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina, tutulog tayo sa Diyos na may pagpapahalaga sa pananampalataya, na may itinatangi bawat isa na kanyang dakilang pag-ibig upang maganap ang magandang kinabukasang inilalaan niya para sa atin sa larangan ng ating paglilingkuran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang kanyang namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tunay ang pagpapalang handog mo para sa amin upang ang pagtatangi mo sa iyong pagmamahal upang bawat isa ay makita ang nilalandas sa matuwid na pamumuhay. Di natin itinataas ang ating mga ibig mangyari sa buhay, ang maiting nating pinapanalangin naway pagkalooban tayo ng Diyos na kanyang mapagpalang pag-aaruga. Kaya ang lahat ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose
sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya na rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ni si Jose na kabiyak ng puso ni Maria, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan na iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinali namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nagakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dakila ang pagmahal ni Kristo sa mabuting balita upang siyang maging pamantayan at pinanununtunan natin sa buhay. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro niya sa atin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasto Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa biging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat,
at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Puri-puring San Jose, at tagapag-alaga ni Hesukristo, itinataas namin sa iyo ang aming mga puso at mga kamay, upang hingin ang iyong kakayahang mamagitan. Naway makamtan namin mula sa kagandang loob ni Jesus ang tulong at mga biyayang kailangan namin, pangkaluluwa at pangkatawan. Hinihilig namin ang maligayang kamatayan at ang natatangi kong kahilingan na nais kong makamtan. Nadarama namin ng buong pananalig na ang aming panalangin ay mapapakinggan sa dakilang trono ng Diyos. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus, at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan, dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ay iyong angkang naggagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose ay iyong ipinagkinabang sa banal na pagkain ng iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo tulad ni San Jose, maging matatag sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar sa ating pong pagtatanod at kalakipang ating pong panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Celi panis ostium, elavremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supramentum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut loque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.